Hello everyone! So this is Edmond Amindaros channel, isang content creator at gumagawa ng mga tutorials katulad ng PC, laptop troubleshootings, mobile device troubleshootings at marami pang ibang klaseng tutorials na sinishare ko dito sa aking channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, so please huwag mong kakalimutan mag-like, share at subscribe. I-click mo na rin yung bell notifications para ma-update ka sa aking mga bagong videos and tutorials. At sa video ito ay pag-uusapan natin at i-explore natin kung ano ba yung bago dito sa coin.ph. So ano ba ang ibig sabihin ng coin.ph? Isa din itong digital asset exchange and platform at isa ito sa most established na crypto brands dito sa Pilipinas. Ang kagandahan nito ay regulated siya ng Bangko Sentral ng Pilipinas, holding both virtual currency and electronic money issuer license. Ayan, so legit talaga ang coin.ph. So ano ba yung mga services nito? Katulad ng cryptocurrency trading, buy and sell, digital wallet, cash in, cash out, P-bills, buy load, and then send money. Kaya wag na nating patagalin at explore na natin. Kung wala ka pang coin.ph app, so pwede mo naman i-download dito sa ating Google Play Store. So click mo lang dito yung Google Play Store, i-search mo lang dito yung coin.ph, and then makikita mo kaagad dito yung kanyang logo. Kailangan mo lang yung i-install or i-download. And then pagkatapos mo itong ma-install or download, kailangan mo lang i-register dito ang iyong mobile number and then email address. Ganun lang po siya kasimple. Kapag okay na, and then open lang natin. Okay, so makikita mo kaagad dito yung ating total balance dito lang sa kanyang homepage. So dito lang sa top left corners, kapag click mo tong profile natin, dito mo naman makikita kung verified na yung account mo sa coin.ph, yung account info mo, and then meron naman ditong referral kapag click mo yan. So pwede mong i-share yung referral code mo and then makakakuha ka ng 20% commissions. Wow! So malaki talaga yung commissions dito sa coin.ph. So, pwede mong i-share yung code mo, friend sign-ups, and get commissions. Ayan, and then, next, ito naman yung kanyang rewards hub. Kapag click mo yan, pwede kang mag-deposit dito and pwede mong ma-avail dito yung kanilang rewards program, mga kaibigan. Nandito yung complete details niya. And then, dito naman sa identity verifications, pwede mong i-verify yung identity mo. So, may mga optional dito na pwede natin gawin para ma-increase yung deposit and withdrawals limit mo dito. Okay, so dito naman sa account limits, so meron tayo ditong account limits na up to 1 million yung kanyang cash in and then yung withdrawal. So malaki pa rin talaga. So pwede mo naman i-check dito yung kanyang daily and then yung monthly naman ay meron tayo ditong cash in na 29,999 mga kaibigan. Yung kanyang withdrawals ay pwede dito sa 30,000 mga kaibigan. Ayan yung kanyang annual naman, so 359,000, so 360,000 naman yung kanyang withdrawals. Okay, so mayroon naman ditong help center and then makikita mo naman dito yung kanyang settings, email address, phone number. Kung gusto mo i-modify yung coin.ph settings, so pwede naman dito lang sa settings. Alright, so back lang tayo. So dito sa ating homepage, so makikita mo kaagad dito yung buy and sell, spot, pay, launch pool, maraming mga features na pwede natin gamitin dito. So dito naman sa baba, makita mo dito yung mga favorites mo, yung pwede kang mag-cryptocurrency trading dito mga kaibigan. So dito naman sa baba, i-click mo lang dito yung kanyang prices. So makita mo naman dito yung kanyang BTC kung mahilig kang mag-cryptocurrency, yung ATH, and then yung SD. Ayan mga kaibigan, nandito yung mga pwede mong i-avail mga kaibigan kung mahilig kang mag-cryptocurrency trading dito. So dito naman sa pinakagitna, ito yung trade. Ayan. So nasubukan ko na rin mag-trade dito before. So okay naman siya kapag mayroon ka ng earnings, pwede mo namang i-withdraw lahat. Ayan, so makita mo naman dito kung magkano ba yung earnings natin dito or magkano ba yung palitan dito sa BTC na makukuha mo dito mga kaibigan from sa ating Philippine currency to US dollars mga kaibigan. Nandito lahat yung complete informations, pwede kang mag-buy and then pwede ka naman mag-sell dito. So i-click mo lang dito mga kaibigan sa pagtitrading mo. So dito naman sa kanyang discover, kapag click mo yan, dito mo makikita yung rewards hub, referral code, buy load. So dito naman sa rewards hub, yung kanina yung pinakita ko guys, pwede kang mag-deposit dito and then yung buy load, pwede kang mamili dito ng mobile phone load.
katulad ng Globe, dito Talk and Text, Smart, Sun Cellular, and then yung Touch Mobile. And then dito naman sa PBL, so pwede ka rin magbayad dito ng PBL. So meron naman ditong government, cable internet, loans, credit cards, telecommunications, airlines, electronic educations, payment, gateway, memorial plan. Oh, meron na pala silang ditong memorial plan. Ayos and then real estate and others mga kaibigan. Dito sa government naman, so nandito lahat yung pwede mong pagbayaran katulad ng national ng NBI, yan yung PSA, andito pa lahat mga kaibigan oh. Makita mo dito yung mga ano nila, accredited na government na pwede natin gamitin. And then yung loan, so mayroon naman silang mga loan dito mga kaibigan, pwede ka naman mag-avail dito. So dito naman sa bottom right corner, makita mo dito yung portfolio. So ibig sabihin yan, nandito pa yung kanyang settings mga kaibigan. Makita mo na dito yung total balance mo. Pwede kang mag-buy and sell dito. And then dito naman sa deposit mga kaibigan, pwede kang mag-cash in dito. So deposit into your account and then receive crypto. Kapag click mo dito yung cash in, so ito na, makita mo na dito yung QR code mo. And then dito naman sa baba, pwede kang mamili dito kung saan mo gagamitin dito mga kaibigan sa pag-cash in mo. Pwedeng GCash, ShopeePay, Union Banks, BDO, VPI. So dito naman sa kanyang e-wallets, nandito lahat yung complete informations na pwede natin gamitin dito mga e-wallets nito ng Lazada Wallet, ayan, Palawan Pay, ShopeePay, andito lahat mga kaibigan. And then dito naman, so back lang tayo. And then, dito naman sa kanyang withdraw, so pwede tayong mag-withdraw dito. Ayan, so makita mo naman dito yung cash out or send crypto. So pwede mong i-cash out ito or i-send via crypto. Pwede po yan, send crypto to another wallet. And then dito naman sa cash out, so pwede tayong mag-cash out dito. And then, ang buy dito mga kaibigan ay mababa lang din, 10 pesos lang yung per transactions. Ayan, so kung gusto mong mag-cash out via GCash, BPI, Union Bank, BDO, pwede po yan. And then dito naman sa kanyang e-wallets ay pwede mong gamitin dito mga ibang e-wallet katulad ng GCash, GrabPay, Lazada, ayan. So Palawan, ShopeePay, and yan yung pwede mong gamitin na e-wallets. Kapag sa bank naman, nandito lahat. So pwede rin tayo dito mag-transfer via yung Land Bank. Mga kaibigan, nandito naman yung Card Bank, Maya Bank, Maribank, yung Cbank, Metrobank, nandito lahat yung pwede natin i-avail or pwede natin gamitin kapag tayo ay nag-cash out. So nandito lahat yung complete information. Same lang naman sa ibang mobile banking applications mga kaibigan. Legit po ang coin.ph. Ayan, so ganito lang kasimple mga kaibigan kung paano natin i-explore kung ano ba yung mga features nito na pwede natin gamitin mga kaibigan. Kaya huwag kang mag-alala dahil legit po ang coin.ph dahil regulated po siya ng BSP dito sa ating bansa. Alright, so ganun lang po kasimple kung paano natin i-explore ang coin.ph, and hope na nakapagbigay ako ng konting kalaman tungkol dito sa coin.ph tutorials. Thank you guys and see you in my next tutorials.